Check. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magpapatuloy na our series. Kung inyo pong maalala, tayo po ay nasa aklat ng mga gawa. And we are in chapter 16. Kung inyo maaalala, sina Apostol Pablo sa ating pong pag-aaral ay nasa city of Philippi, sa Filipos. Naroon sila at nakita natin kung paanong on the first part ng chapter 16 ay nagkaroon ng conversion sa isang nagngangalang Lydia, si Lydia. At ito ngayon ay ating itutuloy sa mga talata from verse 16 to 24. Babasahin po natin Acts 16 to 24. Ganito po ang sinasabi. Samantala, papunta kami sa dakong panalanginan. Sinalubong kami ng isang aliping batang babae na may espiritu ng panghuhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng panghuhula. Siya ay sumusunod kay Pablo at sa amin na sumisigaw, ang mga taong ito ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos na nagpapahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan. At ginawa niya ito sa loob ng maraming araw, ngunit nang mabagabag na si Pablo ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo na lumabas ka sa kanya. At ito ay lumabas ng oras ding iyon. Ngunit nang makita ng kanyang mga amo na wala na ang inaasahan nilang pakinabang, ay hinuli nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga pinuno. Nang maiharap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, ang mga taong ito ay mga Hudyo at ginugulo nila ang ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang hindi ipinahihintulot sa ating mga Romano na tanggapin at gawin. Ang maraming tao ay sama-samang tumindig laban sa kanila at pinunit ng mga hukom ang mga damit ni na Pablo at Silas at ipinag-utos na hagupitin sila. Nang sila'y mahagupit na nila ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan at pinagbilinan ng tanod ng bilangguan na sila'y bantayang mabuti. Nang kanyang matanggap ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ikinabit ang kanilang mga paang sa mga panggapos. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos, kami po ay lumalapit ngayong umaga sa iyong harapan at aming dalangin na kami ay iyong samahan sa pag-aaral ng iyong salita. At tunay nga nawa, O Diyos, makita namin kung paano ang Panginoong Jesucristo ay kayang mapagtagumpayan ng anumang oposisyon, lalong-lalo na sa Ebanghelyo. Tunay nga, nawa Panginoon, ito ay magbigay sa amin pang encouragement at tunay na tindigan din namin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo po, mayroong isang nagngangalan na Clive Johnston at actually siya ay isang retired pastor sa Northern Ireland. At siya ay na-convict at na-fine, nabigyan ng multa. And alam niyo kung ano yung kanyang nilabag? He preached John 3:16 sa isang malapit lang na ospital. Bakit naging breach ito? Kasi dito daw pala sa Causeway Hospital, sa lugar na ito, meron silang tinatawag na safe access zone. Itong safe access zone na ito, actually, mga abortion services. So dahil may abortion, nag-o-offer sila ng abortion services doon, meron silang tinatawag na 100-meter radius within those na yun yung safe zone. And bawal ka mag-influence
ng kahit ano pwedeng tawagin nilang harassment, itong anumang influence dun sa mga tao na pupunta doon para magpa-abort. In fact, meron ngang isang babae sa UK na na-target ng mga pulis dahil silently nagpe-pray siya within the premises. So, nananalangin lang ng taimtim para siyang na-target. At she was also under dito sa pretense na ito, na sa ganitong setup, was targeted by the police. So itong itong retired pastor na si Johnston was found guilty influencing within that perimeters ng tawag nila protected zone. So ibig sabihin, bawal mo nang within that area, kung mayroong mga nagpupunta doon na magpapa-abort, bawal mo silang kausapin, bawal mo silang i-influence. Anong nangyari? Wala naman silang anything na binanggit tungkol sa abortion. Nagkaroon sila ng parang maliit na service doon, at ang ipinreach ay John 3:16. But then, the pastor was fined $614, sa atin 37K, that's 37,000 pesos. And imagine that, John 3:16 was criminalized. And that is one of the most famous verses, pinakang kilalang verses that speaks of God's love. And imagine, kung itong verse na ito, John 3:16, can be criminalized, ano pa kayang other expression ng Christian faith ang pwede nating masabing ligtas sa restriction? When it is specifically a verse that says, God so loved the world. Bawal yan. Can you imagine that? So there is going to be an opposition. Makikita natin, this is a kind of opposition to the gospel message. And ang opposition sa Ebanghelyo has always been present. And makikita natin yan sa ating pag-aaralan ngayon. It can change its form and appearance. Pwedeng magbago yung anyo nito. Minsan, ito ay patago, pailalim, tahimik. Pero minsan, ito ay lantaran at kita ng lahat. And sometimes, it's even violent. Yet, in either case, it opposes the gospel message in every way. Kinakalaban nito ang mensahe ng Ebanghelyo. And so, our message this morning is this: the gospel of Jesus Christ will always face opposition, but Christ remains victorious. At sa atin pong talata na pag-aaralan in our passage this morning, ang titignan po natin, hahatiin lang natin siya sa dalawa for us to easily remember this. First, we're going to talk about spiritual opposition, and the second is human opposition. So tignan natin, nakita natin yung mga missionaries natin, nung dumating sila sa Philippi, naghanap sila ng isang lugar kung saan may maaaring manalangin kasi walang synagogue. And mostly, ang mga Hudyo, nagpupunta sila sa riverside so that they can pray there dahil mayroong tubig and ginagamit nila ito dun sa kanilang mga ritual and ceremonies. So, dun sila malapit sa water. So, dun nila natagpuan yung mga kababaihan. Si Lydia, nandun din. And in our first part, nakita natin. And so, ngayon, pabalik sila dito sa lugar na ito sa by the place, by the river. Kaya ang sabi ni Luke, as we were going to the place of prayer. So, ito yun, yung malapit dun sa ilog. Ang sabi dyan, habang sila ay papunta dito sa lugar na ito ng panalanginan, sabi ni Lucas sa kanyang pagsusulat, samantalang papunta kami sa dakong panalanginan, sinalubong kami ng isang aliping batang babae na may espiritu ng panghuhula, a spirit of divination. So, itong slave girl na ito, alipin, at that time ay mayroon pang slavery, so merong mga may-ari sa kanya dito sa batang babae na ito. At ang sabi dyan, she has the spirit of divination. Now, in the Greek word, do sa original na language, meron siyang, ang sabi dito, spirit of python. Python yung Greek word dito. Bakit python? Di ba alam natin, ahas yun. No? Actually, ito kasi
kailangan natin makita yung context dito sa Greek mythology. Sa kanila, sa Greek mythology, mayroong itong ahas na itong python na ito was a great serpent. Isang malaking ahas na binabantayan yung isang lugar na ang tawag ay Delphi. Itong Delphi ay isang parang sacred place para sa mga pagano. So sa paniniwala nila, ito'y binabantayan nitong python, itong malaking ahas na ito. Ngayon, itong kanilang Diyos na si Apollo, the god of the sun, ang Diyos ng araw, sa Greek mythology, pinatay daw itong si Python. And then, kinuha niya yung lugar na Delphi at doon ay itinayo yung tinatawag na Oracles of Delphi. The Oracles of Delphi. And which is why, maraming pumupunta dito sa lugar na ito, sa Delphi, Oracles of Delphi, para magtanong or mag-inquire patungkol sa future nila. So, yung mga priestess doon, ang tawag po doon sa mga priestess doon ay Pythia. So, later on, yung Python, na-associate na siya pagdating sa mga practices na nagfo-foretell, nagsasabi ng mangyayari sa hinaharap, mga bagay na panghuhula. So, yung python, kaya nung sinabi na mayroon itong babaeng ito, itong aliping babae na to, ng espiritu ni Python, ibig sabihin, ito'y espiritu ng panghuhula pagdating sa Greco-Roman belief. So, parang ang nangyayari, yung kapangyarihan na ito ay nanggagaling dun sa Diyos-Diyosa na si Apollo. So, medyo makukuha ngayon natin. So, pag sinabi dito, pumupunta sila, famous itong lugar na ito, itong Delphi, sa panghuhula, sa hinaharap. Minsan may mga pupunta dito for political decisions, kapag may mga giyera, nung panahon na yon, wars, or even personal matters, mga personal na bagay. So, etong prophecies na to ay idinideliver nitong tinatawag na kanilang priestess na Pythia. Now, going back to the slave girl, balik tayo dun sa batang babae. Etong batang babaeng ito, ang sabi ng mga amo niya, ng mga may-ari sa kanya, dahil nga itong batang babaeng ito ay alipin, ay meron siyang espiritu ni Python. So, kumbaga parang yun yung advertisement. Hindi nyo na kailangang pumunta doon dahil itong aming manghuhula ay may espiritu ni Python. So, habang hindi siya official na priestess, itong batang babaeng ito ay nag-ooperate under the same spirit of divination na kiniklaim na mayroong kapangyarihan coming from Apollo. So, now we see the context. Okay? At ang sabi dyan, she brought her own owners much gain by fortune telling. Ibig sabihin, ang laki ng much gain. Ang laki yung kinikita nitong mga amo niya sa kanya. So, madalit salita, she was possessed by a spirit. Ibig sabihin, madalit salita, she's a demon possessed. So, mayroong dark spiritual powers at work dito sa batang babaeng ito. She was possessed, but at the same time, she was exploited. Ini-exploit siya ng mga may-ari sa kanya. So, nakita niyo yun, she's already demon-possessed, yet she's being exploited pa dito. So, ginagamit siya para kumita ng pera ang mga may-ari sa kanya. And interestingly, etong sina Pablo, sinusundan niya. At sa pangangaral ni na Pablo, Paul and his friends, ito ang sinasabi nung batang babaeng ito. These men are the servants of the Most High God who proclaim to you the way of salvation. Ang mga taong ito, sabi ng batang babae, ang mga taong ito ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos. Sila ang magtuturo sa inyo ng daan patungo sa kaligtasan. And sabi dyan, ginawa niya ito araw-araw for many days. Now, ang sabi sa verse 18, Paul, ito dito si Pablo, having become greatly annoyed, turned to the Spirit and said, I command you in the name of Jesus Christ, come out of her, and it came out that very hour.
Napapansin natin, itong si Pablo, sabi doon, nabagabag siya. Kasi lagi na lang yun yung pinaalis niya yung espiritu, inutusan niya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, pinaalis niya ang espiritong ito na nasa batang babae na ito na inaalipin. And ang tanong dito, bakit siya sinaway ni Pablo? Kung titignan natin yung sinasabi, ay may katotohanan naman. These men, itong mga taong ito, these men are servants of the Most High God. Totoo naman sila ay mga lingkod ng Diyos. And then, totoo din that these men are proclaiming the way to salvation. Di ba? Titignan natin, there's truth there. There's nothing wrong dun sa statement. Tagal ko rin tinitignan to, nire-review ko, parang tama naman. Pero ang tanong, bakit naging bothersome for Paul itong sinasabi ng batang babaeng ito, itong alipin na ito? Because the works of the enemy is crafty. Kagaya na nabanggit natin, he operates in different ways. Minsan, direct opposition, pero minsan, disguising. Naalala natin, sina Pablo in Acts 13, nung first missionary journey, naalala nyo si Elymas the magician, na inoppose sila, sabi sa Acts 13 verse 8, but Elymas the magician opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Ito, harap-harapan, ino-oppose sila. Pero ito, it's more subtle, hindi halata. Actually, nagdi-disguise siya as if ina-align niya yung sarili niya sa katotohanan. And we know that even the devil, ang sabi, can present himself as an angel of light. Sabi sa 2 Corinthians 11:14, no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Kaya kahit may katotohanan yung salita na sinasabi nitong babaeng ito, nitong batang babaeng ito, the spirit behind this were not from God. Alam ng mga tao kung sino itong slave girl na ito. So, by operating under that pagan divination, na alam nila nanggagaling kay Apollo, nagkakaroon ngayon ng kalituhan sa tao. Kapag nangaral ngayon sina Pablo ng ebanghelyo, magmumuka na parang parang magkasagpi. Can you imagine this? Every time na may magpipreach dito, ang magi-introduce ay demon-possessed. Tama naman yung introduction, pero parang hindi, di ba, parang hindi pwedeng magkaroon ng alignment dito. So parang nagkakaroon ng, iisipin ng mga tao at that time na kumbaga para silang submerged dito sa pagan religion, iisipin nila, yung pinipreach nilang si Jesus is just one of the gods. Kasi ang nag-i-introduce sa kanya ay may spirit ni Apollo. So parang he's just one of the gods na nandyan. So walang distinction. So while it's true, in a very subtle way, kahit pa may katotohanan yung sinasabi, it may look like na walang distinction from Christianity ang kanilang paniniwala. So it blurs the distinction. Ito yung ginagawa ng kaaway. The testimony of the gospel is undermined. Para pang ang nangyayari at first glance, parang ang nagbibigay pa ng credibility kina Pablo ay itong batang babaeng ito. Siya yung parang nagbibigay ng credibility na maniwala kayo sa kanila because nagtuturo sila ng patungkol sa kaligtasan. So parang yung mga tao, sige, makikinig sila kay Pablo because of this slave girl. Kaya Paul was bothered and nireject ito ni Pablo completely because the source of the testimony is coming from the enemy. Kaya nirebuke ni Pablo, ang sabi niya, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And in doing so, ipinakita ni Pablo
na mas mataas ang otoridad ng Panginoong Jesucristo, and there is no alliance between Apollo and Jesus. And that Jesus is much higher, much supreme. So, in the pagan world, in their eyes, makikita na i-demonstrate ni Pablo na ang Panginoong Jesucristo ay hindi lamang isang spiritual na otoridad among many. Parang yung kanilang pantheon of gods. Kasi meron silang pantheon of gods. Iba't ibang mga Diyos. So, parang pinakita ni Pablo, no, hindi kaisa dyan si Jesus. Si Jesus ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan, and kinast out niya itong spirit na ito. And in doing so, there was now a distinction between the gospel and this idolatry. So, makikita natin dito, the first thing na gusto natin makita, the enemy deceives through counterfeit spiritual power to oppose the gospel. Nakita natin na hindi lang kino-confront ng ebanghelyo ang kasalanan lamang, pero ine-expose din ito yung mga false sources of revelation. Even yung mga false sources. At itong slave girl na ito, nire-represent nito yung counterfeit prophecy or a false source ng spiritual na katotohanan. At maraming mga tao ngayon, they are looking for spiritual truths in the wrong places. And so itong spirito behind this is deceiving people by imitating truth. Ini-imitate niya ang katotohanan at ipinapakita niya as if it was aligned sa mga mensahero ng Diyos. Kaya nung pinalayas ni Pablo itong espiritong ito, ipinakita na ang Panginoong Jesucristo is authoritative even in demonic revelation. At nakita natin, this is an occult. This is an occult practice. Kaya, one of the applications na pwede nating makita dito is let's be watchful dito sa mga false truth na nakakapasok sa iglesia sa ating panahon ngayon. There are many false truths that tries to creep in the church today. Prosperity teaching, mga self-centered faith messages, or partial gospel presentation. Partly parang totoo. Or kahit mga spiritual experiences na wala sa biblical na katotohanan. Lalo na yung mga God told me, sinabi ng Diyos, narinig ko na, or mga emotional or mystical experiences, at ito yung nagiging final authority. And minsan, there is a kind of Christianity na nagkakaroon ng mix of superstitious practices. Alam niyo po, yung sa pinanggalingan ko, we are very much immersed sa ganitong practices that personally experienced. Meron kaming isang tinatawag na parang activation. No? Ang tawag doon, activation, na i-activate namin yung aming prophetic gifts. So, at that time, nung ako po ay propeta pa, noong mga panahon na yon, ay we will do, parang meron kaming mga, magkakatalikuran kami, hindi namin alam kung sino yung nasa likod namin. And then we will speak in tongues for 5 minutes. And after that, magbibigay sila ng question. And ang question doon, halimbawa, magkano ang pera na nasa bulsa nung nasa likod mo? And you have to ask the Spirit to reveal magkano yung nasa pera nung nasa likod. Been there.
And there was one time na meron doon, nagsabi siya ng amount up to the 0.25 cents. Pero nung binilang, tama na sana, kaso wala yung 0.25. Hindi siya pumayag. Sabi niya, hindi, meron dyan. And you know what? Nandun, alam niyo yung small packet pa dito, yun nandito, nandun pala yung betching ko. So we were so amazed. Ang sabi namin, wow, ang tawag namin doon, sharp. Sharp siya sa spirit. So based on that experience, by the end of that training, lahat ng mga kabataan pipila dun sa prophet and ipaprophesy yung mangyayari sa future nila, nire-record siya sa tape recorder and sasabihin, yun lang yung pakinggan mo. That's God's word to you. So pag sinabi doon magno-nurse ka, magno-nurse ka. Pag sinabi doon magiging kang ganito, magiging ganon ka. And yun yung papakinggan nila sapagkat yun yung belief nila na yun yung word ng Diyos sa kanila. Not the Bible. The Bible is not going to be the final authority. It is yung personalized message ng Diyos sa'yo at that time. Now, because of that experience, dala-dala ko yun hanggang sa I was already in GMA and pinag-aralan namin itong mga gifts na to. And so, I'm really question sa akin. So, nung tinanong ko siya sa nagtuturo sa amin kay Pastor Noel, sabi ko, Pastor, paano yung ganito? Because this is something that I've experienced. Sabi naman ni Pastor Noel, well, hindi natin pwedeng invalidate yan dahil naranasan mo. Ang tanong, anong espiritu yung tinanong nyo? It's possible, it's not the Holy Spirit. That's not the work of the Holy Spirit. But the question is, what spirit? Because these things are real. And the devil will use every means to deceive. Kailangan natin maging maingat sa mga bagay na tinatanggap natin. Not all spiritual power is from God. Maalala natin in Acts chapter 8 verse 10, naalala niyo si Simon the magician? Acts 8 verse 10, ang sabi dyan, they all paid attention to him from the least to the greatest, saying, this man is the power of God that is called great. Pero alam natin, Simon the magician is not the power of God. Pero yun yung tingin sa kanya ng tao. Not all spiritual power is from God. And mapapansin natin, this slave girl was spiritually empowered, socially profitable, but she was demonically bound. Demonic powers at work in her. At in-acknowledge ni Luke yung katotohanan that she foretells the future. So these things are real. But the thing na kailangan natin bantayan dito, mga kapatid, is yung source of that power. Which is why, tayong mga mananampalataya ay winawarningan ng salita ng Diyos to stay away from these things. Galatians 5:19-20. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, and the rest. Pero pansinin ninyo, kasama dyan yung sorcery. Greek word pharmakeia, ibig sabihin, kasama rito yung mga magic arts, spells, occult practices. Lalong-lalo na sa atin mga Filipino, we have this culture of anting-anting, bulong. Diba? Minsan, kahit mga mananampalataya na, dala-dala pa natin yan. Naku, sumakit yun siya, nabate, lawayan mo. Minsan, bit-bit pa natin tong mga ganitong paniniwala kasi naipasa to sa atin. Minsan, it became part of tradition. Pero now that we become Christians, maaaring itong mga baggages na ito, dala pa rin natin na hindi natin nalalaman, ay ito pala ay isa sa mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan nating ingatan, bantayan. We need to be careful. We need to be discerning. Naalala ko nung ako po ay bata, lagi akong malikot, laging yung
dinadala ako sa manghihilot. And I remember, yung manghihilot, every time na ako'y hinihilot, parang may sinasabi, hindi ko naman marinig. Kasi bumubulong. Yung pala, may mga manghihilot talaga na bumubulong because meron silang bulong. They're speaking in Latin. Before, I did have a classmate na nabubuli, and then he tried to commit suicide. Nagsaksak siya sa leeg. But dinala siya sa albularyo. Ay nung dinalaw namin sila, yung bahay nila punong-puno ng tapal ng mga Latin at kung ano-ano. And then may pinapainom sa kanya na isang 1.5 na nakabalot sa isang bato na may mga Latin din na salita. Tapos yun yung gamot niya. That's some kind of mindset na prevailing sa culture natin. And tayo, hindi natin to pwedeng i-ignore kasi sometimes pwede natin ma-encounter itong mga taong ito at itong mga taong ito, dadalhin natin yung gospel sa kanila. How do we deal with this? And these things, kagaya na makikita natin, are real. These are dark spiritual forces at work na ginagamit ng kaaway to deceive them. Now, I'm not saying na gayahin natin si Pablo, maghahanap din tayo and magka-cast out. That's not the point. But the point is we are going to minister to these kinds of people na in bondage with this kind of beliefs. And sila ay nadideceive pa rin. Kaya ang kailangan natin maalala, Christ is supreme over every spiritual forces, seen or unseen. Ang Panginoong Jesucristo, pakita natin dito sa talata natin, bagamat there are spiritual forces, spiritual powers at work in the world, hindi natin ito dinideny, pero ang Panginoong Jesucristo, He remains sovereign in all of them. Kaya bilang mga mananampalataya, we do not seek or depend on any other source of revelation or power apart sa ibinigay na ng Panginoong Hesukristo sa atin. Walang iba kundi ang kanyang salita. To seek other means of spiritual truth in other sources, that is going to be something na maaaring mag-lead sa atin ng mas malayo sa kapahayagan ng katotohanan ng Panginoong Hesukristo. So let us be careful in this area. And that is spiritual opposition. But then, you see, bagamat may mga ganitong deceitful na opposition spiritually, yet there is also human opposition. Now, verse 19, nasabi dyan, when the owners saw that their hope of gain was gone, so pinaalis ni Pablo yung espiritu at work dito sa batang babaeng ito, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before their rulers. So, hinuli nila si Paul and Silas. Maaring dahil sila lamang dalawa yung Hudyo. Ang kasama dito ay si Luke, isang Gentile physician, and si Timothy, whose father was Greek. So, although yung may lineage din siya ng Hudyo, ngunit half lamang siya, pero mapapansin ninyo, ilang araw itong batang babaeng ito ay sinusundan sina Pablo, saying that they are the servants of the Most High God who preaches salvation. Walang pakialam yung mga amo at first. Dito, kung nangangaral sina Pablo, doesn't matter. Kahit pa dun nakatuon din yung atensyon ng kanilang slave girl. Yet, when the power of the gospel clashed dun sa kanilang agenda, nung ang ebanghelyo ay nakaapekto na dun sa kanilang source of income, nakita na nila bigla, well, these people, sila ay threat
Kaya sila ay hinuli, dinala si Paul and Silas sa harapan nitong mga leaders nitong lugar na ito, dun sa marketplace. So magtataka tayo, bakit sa marketplace? Well, at that time, yun kasi yung social center, dun nagkakatipon-tipon lahat nung time ng New Testament. So nandun yung mga magistrate na nagja-judge ng mga kaso. So, according to the Roman law, doon dinala nung mga humuli kay Paul and Silas. Pero, interestingly, yung charge na tinanggap ni Paul and Silas, yung dalawang bintang sa kanila, they are Jews who are disturbing the peace. Sila yung mga Hudyo that they're disturbing the peace. And ang ikalawa, they advocate customs that are not lawful for Romans to accept or practice. Pero walang nabanggit patungkol doon sa slave girl. Na yun yung totoong issue dito. Pero ginawa nilang it's about a political disturbance. Which para lang mag-react yung mga magistrate dito. And so the crowd joined in attacking them. Na-pressure yung mga magistrate. Binigyan ngayon kagad ng utos na sila ay to be beaten up with rods. Meron ng mga parang mga patrol na merong mga may dalang kumbaga rods, at yun yung sila ay pinaghahampas. They were stripped of their clothes. Kaya nga nabanggit ni Pablo dito sa 1 Thessalonians 2 verse 2, nung na-recall niya ito, ang sabi niya, "But though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi." So, shameful. Pero mo, kumbaga, they were stripped of their clothing, hinubaran sila in public, and then saka sila pinagpapalo, and even the crowd joined in attacking them. And when they had inflicted many blows on them, sabi sa verse 23 and 24, they were thrown into prison, and the jailer, to keep them safely, they were put dun sa inner prison. So may inner prison, at imagine this, yung kasing inner prison, ito yung kaloob-looban, yung outer part kasi, yung mga prisoners doon, medyo malaya silang maglakad, pwede silang dalawin ng kanilang mga kaibigan, ng kanilang mga relatives, pero dun sa inner prison, yun yung talagang nakakadena pa sila. So being fastened in chains, after silang pagbubugbugin, halos they were beaten to death, and then ilalagay pa sila ng nakakadena doon sa pinakang kaloob-looban netong prison, netong dungeon na ito. We see here the kind of opposition that comes from their fellow men. And this is human opposition. Spiritual opposition, nakita natin, works deceitfully. It deceives. Pero dito, yung naranasan nila is persecution. So the second point natin, the enemy resists the gospel through human opposition and persecution. Makikita natin, itong persecution of the gospel is open and aggressive. Clearly na visible, ini-express nila in public. At kagaya ng owners nitong slave girl, kadalasan ng opposition dito sa ebanghelyo, it only arises when the gospel threatens their personal gain. Kapag tinatamaan na yung kanilang sinful practices or na-address na yung kanilang mga idols, then the gospel is a threat. At anong ginawa nila? They misrepresent the gospel. Yung accusation kina Paul and Silas, hindi naman yun yung issue. The issue with them was the power of the gospel at work. Pero na-misrepresent ang gospel as if it promotes hate kahit sa panahon natin ngayon. Paano pinepresenta ang Christianity? It promotes hate. It restricts freedom. Or nagkokos ito ng division. Pero sa kailaliman nitong mga accusation na ito, the deeper issue is yung discomfort
na yung kanilang mga kasalanan ay kino-confront ng salita ng Diyos. That's the real issue. It's not that Christianity or the gospel is unloving. No, it's not. That's not the issue. The issue is that the gospel confronts sin. It challenges them. Therefore, ang human opposition, this hostility, hindi siya dahil intellectual na disagreement lang. Hindi ako naniniwala dyan, hindi siya totoo. No, it's not. In reality, it is a moral and spiritual resistance. Dahil sa puso nila, ang tinatamaan is yung mga idols nila. That's why they resist the gospel. When the idols of their hearts are being challenged, whether it be money, power, identity, or sin, it provokes hostility. So, makikita natin mga kapatid, as an application for this, kung tayo ay mamumuhay bilang mga mananampalataya, kailangan nating maging handa to be falsely accused and misunderstood. You need to be prepared to live as Christians, to be falsely accused or ma-misunderstood ng mga tao sa paligid natin. Maraming mga tao ngayon, they desire na ang Christianity ay ma-accept ng society, to be respected or even celebrated. Gusto nila nagkakaroon ng mga kumbaga celebration in public that Christianity is being celebrated. Well, there's nothing wrong inherently na i-desire natin yung freedom na publicly ma-practice natin ang ating pananampalataya. And praise God, we can actually do that here kung nasaan tayo. At nagagawa natin yan, maaaring outside, makapag-gathering tayo, magkaroon tayo ng mga public expressions of worship. There's nothing wrong here. But, however, huwag nating i-assume na itong acceptance na ito will always remain. Or huwag nating isipin na ito yung norm dapat sa Christian life. Sapagkat pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos that for us, as God's people, ang palatandaan is not universal acceptance. Madalas, it is rejection. John 15 verse 19, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi, if you were of the world, kung ikaw ay sa mundong ito, the world would love you as its own. Mamahalin ka ng mundo. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Kaya't ang pagtanggap ng mundo, it's often conditional. Conditional siya as long as your Christianity does not confront sin. Your Christianity does not challenge the world's values. Pero kapag ang iyong Christianity speaks the truth, in-expose ang kasalanan, at tinawag sila sa pagsisisi, expect this, opposition will arise. And so, yung expectations natin, mga kapatid, sa buhay ng isang mananampalataya should not be anchored in cultural acceptance ng mga tao sa paligid, ngunit sa salita ng Panginoong Hesus. Hindi tayo tinawag to be approved by the world. We are called to be faithful to the one who saved us. So wag tayong magugulat when the world misunderstands us. Hindi ito failure ng gospel. Rather, it is a confirmation of the gospel. Pero bakit natin kailangang ihanda ang ating sarili sa mga bagay na ito? Because when opposition comes, brothers and sisters, it can be very discouraging. At this moment, pinapakinggan lamang natin ito. And sasabihin natin, we agree with it. Yes, oo, that's true.
There will always be opposition to the gospel. But the moment it comes, and itong opposition na ito ay nararanasan mo na personally in your life, in your families, in your friend, in your relatives, in your workplace, when that opposition comes, it can be very discouraging. And which is why kailangan nating ihanda ang ating mga sarili sa katotohanan ito. That we do not find it strange, brothers and sisters, when fiery trials come, as if something strange is happening to us. No, yun ang sabi ni Peter. Huwag tayong magugulat na ganito ang ating nararanasan. But also, kagaya ng ating nakita, do not desire a form of Christianity that remains distant and uninvolved in your life. Kagaya ng mga owners nitong slave girl na ito, na-tolerate nila yung presence ng gospel as long as it does not interfere with them. As long as it does not interfere sa kanilang mga profit, sa kanilang buhay. Pero yung moment na yung gospel confronted what they valued, as nakita natin, naging hostility. At maraming mga tao ngayon, they are comfortable with Christianity like this, from a distance. Okay naman yan yung Christianity, okay yan. As long as hindi sila itinatama, as long as hindi sila kino-confront sa kanilang kasalanan, as long as hindi sila tinatawagan na magkaroon ng pagbabago, to trust in Christ. But here we see there are only two responses. It's either you resist it or grow hostile, or you humble yourself in the truth of the gospel at mag-submit tayo sa katotohanan nito. So, submit to Christ. Kung mayroon man dito, you are still looking at Christianity, and ito ba ay something na kailangan kong yakapin, tanggapin, o hanggang ngayon nag-iisip ka pa rin? Submit to Christ. For as we have sinned, there is no other spiritual power that can save you aside from the power of Christ. Submit to Him. Alam niyo po, in recent years, there are actually reports na nanggagaling sa China na ang ginagawa ngayon ng government sa kanila ay they are rewriting portions of the Bible in an effort para makontrol ang religion. Ang ginagawa nila, well, while it is not actually a official translation, pero ang ginagawa nila, meron silang mga government-run vocational textbook na ginagamit ng public, widely used by the public, and ginagamit nila doon yung ilang mga stories in the Bible. But interestingly, how they do that, for example, according to the International Christian Concern Report, yung mga biblical text na ginagamit dito, tinatry nilang i-align sa state theology nila or state ideology nila. Isang example dito is yung sa John 8. You remember the story of Jesus and the woman caught in adultery? Na doon sa istorya doon, Jesus showed mercy. Tama? Nahabag ang Panginoong Jesucristo dito. He who has no sin, cast the first stone. Well, nire-write nila ito na nung nag-alisan daw, di ba walang bumato? So nung nag-alisan itong mga tao, and no one stoned the woman, ang Panginoong Jesucristo ang bumato sa kanya. And then Christ said, I too am a sinner. And they are rewriting that portion, at ito yung kanilang ikinakalat dito sa mga textbooks nila, so that people who are training, vocational textbook na ginagamit nila, are going to, who has no other means para mabasa ang Biblia, will have this kind of concept of who Jesus is. Na instead of showing mercy, Jesus
showed judgment. Instead of being sinless, Jesus is also a sinner. And why would the government do this? Because they are trying to silence, distort the gospel. Hindi lahat ng opposition will be violent, some of it deceptive, some will try to redefine the gospel, some will deny the truth, some will twist it. Pero kagaya ng nakita natin, we need to expect these things, brothers and sisters. There will always be opposition, whether deceitful spiritual power or even human hostility. Pero hindi tayo dapat panghinaan. Why? Because Christ has already overcome. Napagtagumpayan na ito ng Panginoong Jesucristo. At kung meron man tayong nararanasan na oposisyon, paghihirap, trial, that means we are walking in the way na dinaanan ng Panginoong Jesucristo. So let the world oppose. Let the enemy deceive. But Christ reigns at magpapatuloy ang katagumpayan ng Ebanghelyo. Tayo po'y manalangin. Father, truly, kagaya ng aming nakita, there are oppositions to the truth of your word, to the gospel. Sometimes it is deceitful through the work of the enemy, and sometimes it is from our own fellow men. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, O Diyos, alam namin na Ikaw ay nagtagumpay na at magpapatuloy, Panginoon, ang paglaganap ng Ebanghelyo at ang katagumpayan nito. You reign supreme, O Lord, and so may we trust, O Lord, in your hand sa kabila ng mga bagay na maaaring kumalaban sa katotohanan. Alam namin, Panginoon, ng iyong kapangyarihan ay mananatili, Panginoon, nakataas-taasan. And so, we thank you, Lord, for the gospel. At tulungan mo kami na lumakad ng may katapatan, even in the midst, O Lord, of opposition that we may face. We thank you for your word. We thank you for the encouragement. May Christ be honored. May His name be praised. In Jesus' name, Amen.